It's the third Sunday of August and our anniversary celebration continues here sa Novaliches Christian Fellowship. Praise the Lord, tayo ay umabot ng 34 years and all these 34 years, God has been gracious and glorious and so good. I am Gigi Dantes and this is your online care group lesson at tayo po ay nagtatakal sa libro ni Dr. Warren Wiersbe na pinamagatang Be Complete. At yan din ang pakiramdam natin sa ating personal na buhay dito po sa NCF at ang buong church. Pakiramdam natin tayo ay kompleto sa ating Panginoong Hesus at tayo nagtatakol sa book ng Colossians. At ang ating pong care group lesson, ang serye ay pinamagatan nating What God Wants for You. Be Complete. Marami tayong serye ng mga B-books ni Dr. Warren Wiersbe at tayo po ay nasa part 28 na. At hindi lamang po tayo kumuha sa kanyang aklat, marami din po tayong nahiram na graphics sa internet at maraming pong salamat sa inyong lahat. Ngayon po ay magbabasa tayo sa Colossians 4:5-6 at tayo ay magbabasa sa New International Version. Dadalawang verses pero punong-puno po ng laman sa pagpapatuloy ng section natin ng pag-aaral dito po sa, malapit na tayo actually patapos, no, sa libro ni Dr. Wiersbe. Ang sabi po sa verses 5-6 ng chapter 4 ng Colossians ay, Be wise in the way you act toward outsiders, make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Praise the Lord for the reading of His Word. I am Gigi Dantes. Stay tuned. And this online care group lesson is coming to you from Sabarte, Novaliches, Quezon City. Why are so many American Christians afraid to speak about their faith? Actually, hindi lang po mga American Christians because this is common elsewhere. Maraming mga Christian takot na magsalita, takot na ipahayag ang kanilang pagkakristyano, no? Maraming mga kadahilanan. Ang primary dyan sa kadahilanan na yan ay fear of a social rejection. Kumbaga ba, ikaw ay kahit na hindi ka Amerikano, kahit na ikaw ay Kristiyano na iba ang nationality, no? Ay minsan nakikita natin hindi sila vocal about their faith at hindi visible yung kanilang pagka-Kristiyano. Na sometimes hardly mo makikita yung kanilang pananampalataya, no? Hindi kagaya ng iba na talagang alam nyong driven at alam ninyo na ang faith nila it plays a vital role sa kanila pong buhay as they live out their lives. Primary po sa reason kung bakit hindi na ipapakita ang Christian ng isang tao, yung kanyang Christianity, sapagkat siya ay natatakot na siya ay ma-reject ng kanyang mga kaibigan. Mamaya, mas i-discuss pa natin yan in detail. Number 2, there's a desire to avoid political friction. No, halimbawa nyo na ay nakararami ang kabilang grupo or sabihin na natin ay halos magkabilang dominated by two religious denominations at pagkatapos ay kesa magkaroon ng domination ang isang sekta over the other, no, ay at pagmamaliit dun sa nakakakonting mas konti ang bilang, no, ay hindi na lang nagpapahayag ng kanyang pagkakristyano. At ang isa dyan ay extreme personal safety risks in hostile regions. Mas magandang pagpapaliwanag mamaya dun sa ating graphic na nahiram. Still, many believers camouflage their faith to maintain professional boundaries. Marami ding mga mananampalataya hindi pinapahayag, pinapakita, hindi vocal,
vocal, hindi visible ang kanilang Christian faith sa kanila dahil sila ay nagme-maintain ng kanilang mga boundary o hangganan pagdating sa trabaho. No? Titignan natin mamaya kung ano yung mga implications niyan sa workplace. And then, sometimes, no, ito, to avoid being associated with negative religious stereotypes. No? Andyan yung kasi pagka Kristiyano, binabrand na, ay, KJ yan, ay, ang daming bawal dyan, ay, hindi ka papalag dyan, hindi ka uubra dyan, no? So, yun po, didiscuss natin in detail. Number 1, no? Bakit afraid not only ang American Christians to show their faith, at hindi lang ang American Christians, kundi ang Christians worldwide sa sangkaramihan, sapagkat marami ang mga social and professional pressures. So in the workplace, no, lalo kung outnumbered ka, no, lalo kung nag-iisa ka, mahirap ito, no? At when everybody is doing wrong. Sabi ng isang kapatiran nung Sunday sa aming group discussion, sabi niya, ay sa workplace, marami nagfe-Facebook, YouTube, no, during working hours. Pero ginagawa niya, siya ay nagtatrabaho pa rin kahit na ang iba ay karamihan ay nag-YouTube, nagfe-Facebook, no, during office hours. Tama yung kanyang decision na mag-work because it's stealing company time. Pero I found myself telling her telling the group, no, na dapat ipag-pray siya. Kasi minsan sa workplace, if you're doing the right thing at pagkatapos ay lahat doing the wrong thing, yun nga, nag-Facebook on company time, no, ikaw ang napapasama. Even if ikaw ang nasa tama. So, avoiding negative stereotypes, no? Yung mga kabataan lalo, no? Ayaw nilang mabrand na corny, KJ, maraming bawal, at therefore, cancel culture. Isang reason ay, yun nga, maintaining workplace boundaries, no? Halimbawa, alam natin na sa isang workplace, again, dominated by a certain religious sect, no? Hindi niya pinapahayag na siya ay Christian. Sapagkat, no, sometimes, no, favored yung kabilang sa denomination ng nakararami. At pag pinahayag niyang siya ay born again Christian, siya ay nawawalan ng pabor. Okay? Maintaining workplace boundaries. Yung iba naman, fear of straining friendships. Yung bang natatakot na pag sinabi niyang born again Christian siya, ay yun nga, ma-cancel culture, or let's say if it's a barkada of 5, parang lesser individual ang turing sa kanya. Dito nga, merong mga napagsasabihan na ay, wag yan, Santo Niño yan. No, referring to isang kabataan natin because nililive out niya yung kanyang Christian faith. Ay, wag yan, Santo Niño yan. So, kumbaga ba, in mockery, no? So, kesa ma-strain yung friendship, hindi na lang magpapakita o mag-declare na siya ay born again Christian. And then, distancing from religious politics. No, lalo pagka halimbawa nagkaroon ng sabihin natin na scandal, no? Halimbawa na scandalize ang God forbid, meron isang pastor, no, na he came out, may bisyo pala siya. At pagkatapos nagkaroon ng divide, no, sa let's say yun nga sa workplace o kaya sa magkakaibigan tungkol sa pananaw. No, hindi na lang magpapahayag, ay naku, pag sinabi kong born again ako, baka naman ay
mapintasan, masasaktan lang ako at hindi na ako ituring na kabarkada. Next, yung personal and cultural environments, they come into play also kung bakit yung mga ibang mga Christian takot na magpahayag ng kanilang faith. Bakit? Halimbawa, yung itong mga to, no, yung mga factors na nasa kanan, no, yung attitude and beliefs, yung demographic, yung religion, yung language, yung education, family structure, social organization, class structure, they all come into play, no? Bakit hindi nagpapahayag na born again Christian? Kasi ito ha, class structure. Yung mga kaibigan ko, marangya sa buhay. Ako, born again ako, ito lang ang kaya namin. And so therefore, no, yung standing sa society, no, it comes into play. Ay, ito kasi mga born again, ito lang ang kaya, pero sila, mga lifestyles of the rich and famous. Pag sinabi kong born again ako, baka naman nakakahiya. No? Family structure. No? Halimbawa, ikaw nga ay galing sa isang pamilya na broken, pero ni-restore ng Lord, pero not really together as a family. Pero yung isang pamilya, buo sila, pero hindi naman sila born again. And so therefore, ay baka pag sinabi kong born again ako, sasabihin sa akin, bakit yung nanay at tatay ko hiwalay? And then it will put me into trouble of the burden pala of explaining. Kung born again kami, bakit hiwalay si mommy at daddy? Education, yun ang natapos nila, ito lang ang natapos ko. Ako. And then yung language, ang hirap mag-communicate, no? You're at a loss for words, minsan, na paano mo ipapaliwanag yung born again? Ay, hindi ba? Diyan sa John 3, sabi ni Nicodemus, di ba, kay Jesus, except a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Anong tanong ni Nicodemus? No, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Ang hirap ay paliwanag. What does it mean to be born again? Oh. And so forth and so on. At again, these factors, they come into play. Lalo pat, no, pagdating sa, ito, attitude and beliefs. Ay, swerte! Sabi nung kabarkada mo, katropa mo. Tapos, di ba ang swerte niya? Sasabihin sa'yo, agree ka o hindi? Pag sinabi, di ba ang swerte-swerte niya? Of course, as a Christian, ang dapat mong sabihin, hindi swerte kung hindi blessed, pinagpala. Ang laking blessing nun. Kasi hindi kami naniniwala sa swerte. And then, eto na ngayon, Di kayo naniniwala sa swerte? Oh, yan na ngayon, yung trouble of having to explain. Now, yung pagdating sa personal and cultural environments, familiar harmony is also a factor, no? Halimbawa, isang pamilya, no? Tapos, lahat kayo ay, sabihin na natin, ay Catholic. And then, na-born again ka, no? Sometimes, nahihiyang magsabi yung bagong born again, yung baby Christian. Bakit? Naku, papagalitan ako ng nanay ko, ng tatay ko. Dami sa atin naging ganyan, di ba? Yung ikaw, yung naunang na born again sa family, and you had to break the news. I became born again. Huh? Ha? Born again ka na? Oh, kumbaga ba, familiar harmony. So iba, ayaw na lang magpahayag kesa ma-disturb pa yung peace of family. Desire for conformity. No? Isa yan din yung factor. No? Yung peer pressure prompts some Christians to hide their habits. No? Like reading scripture or going to church to fit in.
Eto, to fit in. Mga kabataan, kayo ba ay nagpe-pray pagkakakain na sa school? Diba? Sabi sa, diba? Tapos titingin, kaliwat, kanan. Nag-pray na daw yun. No? So, yung desire for conformity para nga wag ma-cancel, nako-compromise yung Christian habits. Pero pagdating sa bahay, nagpe-pray, umaga, tanghali, gabi, merienda. Pagdating sa church, pag may merienda hinain, nagpe-pray. No? But outside, there's a desire for conformity. Kaya, hindi na napapractice yung Christianity. And then, the lingering imposter syndrome. No, halimbawa, yung Christians who are struggling with personal doubts or past moral failings may hide their faith out of guilt. Yung parang sanay sila, kahit ng baby Christian ka, meron ka pang bad habits, no? And then you suddenly came out, no? Actually, naging born again ako 6 months back pa. Wo! 6 months ago pa. Eh, kailan lang kasama ka pa namin humit-hit, ah. O, diba? So, yung lingering imposter syndrome. Okay lang kasama ka pa namin, di ba nag-bar hopping tayo? Okay lang, di ba nagpakopya ka sa akin? Oh, di ba? So, ano pa? Yung severe and legal risks. Kala natin, no, fear of social rejection lang yung reason why while some Christians do not come out with their faith, no? Meron din palang mga ibang reasons. Severe and legal risks. Ano to mga severe and legal risks? Yung physical persecution. Halimbawa, sa mga high-risk countries, no, public conversion from the majority religion carries threats of violence. O, di ba? Sa Africa ngayon, sa Nigeria, di ba? Sinusunog yung mga tahanan. And then, legal and government penalties. Some nations strictly outlaw Christian practices, forcing communities entirely underground. As in, talagang bawal. No? Ginagawa, nagwo-worship. Tapos, halimbawa, sa China, no? Okay, umawit tayo, awitin natin, Amazing Grace. Yun na yung pinakakanta nila, no? Hindi pwedeng labasan ng tinig kasi the moment na marinig at the moment na ma-identify ng government, huhulihin sila and they will be subjected to torture and they will be asked to renounce their faith. And then ano pa? Risk of capital punishment. No? Meron bang pinapatay talaga? Meron po. Yung iba nga talaga pag nakita natin, sinusunog yung mga churches na lalo ni pa. Konting ganun mo lang yun, no? Liliyab na yun, no? So, mga legal, severe and legal risks. Now, ito po nakuha ko, no? In 68 countries, Christians saw their property damaged or destroyed, including church buildings. Yung Christians dito, I think collective na to, no? Collective, hindi lang born again, kung hindi lahat ng religion that believe, no, in Jesus, kahit na pa hindi strictly born again. No? Generic siya. No? Next, in 33 countries, Christians were either displaced or forced to flee. Ay, salamat sa Panginoon, tayo ay may freedom dito sa ating bansa na tayo ay sumamba, kumanta with all our might. In 45 countries, Christians were banned from publicly displaying religious symbols. So, bawal mag-erect ng merong krus.
Yan. Christians are at risk around the world. In 73 countries, Christians suffered religiously motivated physical or verbal attacks. Buray mo, batuhin ka, bugbugin ka, only because you are Christian. Verbal assault ka, no? Ay kagaya nga nun, yung nakwento ko na sa inyo, nasa Israel kami, nagtutour kami sa Via Dolorosa. Sabi na isang Palestino, Filipino, sira ulo, sira ulo. Alam nila Christian na tour group kami. So verbal attacks. In 32 countries, Christians faced discrimination in government, education, and the justice system. As in, there was a time in siguro 16th century, 18th century, no? Sa England, ganyan, bawal magkaroon ng pwesto sa gobyerno kung ikaw ay Kristiyano. Isipin mo yun. For being a Christian, you are denied yung right mo even if you are fully capable. Maraming mga factors pala, no? Akala natin fear of social rejection. Be that as it may, kung ikaw man ay nakakaranas ng ganyan, take comfort in the thought na hindi ka nag-iisa. No? Sabi nga madaling maging Christian, tanggapin mo lang si Jesus, yung offer of love, offer of salvation niya sa'yo, tanggapin mo lang si Jesus, no? Madaling maging Christian, pero mahirap magpaka-Kristiyano. Pero again, hindi lang ikaw ang nag-iisa. Hindi ka nag-iisa dyan. No? Marami tayong nahihirapan, pero nevertheless, no? Merong biyaya ang Panginoon para tayo ay patuloy na makapagpahayag ng ating pananampalataya. Never underestimate the power of speech. Yan ay nasabi na natin nung atin pong isa pang linggo na atin pong pinag-aaralan itong section na ito. Never underestimate the power of speech. Bakit? Sabi nga natin, pagka ang isang judge nagsabi ng guilty, it can mean a person's life. No? A person's life, ibig sabihin ay maaring siya ay makulong. Kung, ako po ay mahilig manood niya, no? Yung mga, lalo yung mga kabataan sa States na ito yung huling pinanood ko, parang it was like just 7 months ago. Trip lang nila. Kumuha ng mga bato-bato at ng bato ng mga windshield ng mga passing cars. Maraming mga 7 yatang kotse yun, no? Sa freeway na nabasagan ng windshield. But, no, yung ikapito namatay. Bakit? Maliit yung kotse, malaki yung rock, binato from a pickup. You know what? Etong mga kabataan na to, 18 years old lang sila. 3 sila 18 years old. Yung isa, sentenced to what? 45 years in prison. Yung isa, 32 years in prison. Yung isa, for life. Isipin mo yun, kung 18 years old ka, how old will you be pagka ikaw ay pre-announce ng judge na guilty at sinabi sa'yo, 45 years ka makukulong. Grabe. Yung isa mas mababa 32 years makukulong. So kung 18, 32, 50 years old siya makakalaya. Wow! Ang laking nawala sa kanyang buhay at hindi niya na maibabalik yun. Ang redeeming factor na lang doon, alam niya po kung ano, kung sa kulungan, siya ay maliligtas, siya ay makakakilala sa Panginoon. No? Mas lalo, sinabi, never underestimate the power of speech. Papaano yun? Kung sinabi naman ng judge na life imprisonment, 18 ka lang. If you will live to be 100, the 82 years ka nakakulong. Wala na, no?
yung days na sana nagkaroon ka ng ng asawa, ng pamilya, nagkaroon ka ng career, ikaw ay nabigyan mo ng magandang buhay balik ng buhay yung magulang mo. I'm sorry to say this, pero baka hindi niya na makita mawawala yung mga magulang niya sa mundong ito. Never underestimate the power of speech. Pero pag sinabi naman ng judge na not guilty, hay, nako grabe. No? Yung anong laking tinik na nabunot sa'yo. Ganon din naman, pagka sinabing meron kang malubhang karamdaman o ikaw ay merong sakit na wala lang. At sabi nga din natin, human speech is a gift from God, gamitin kung papaano ito inordain ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating tongue ay ikinumpara sa isang bridle at sa isang rudder, isang apoy at isang poisonous na animal. Again, no? Nakakamatay. So itong Book of James, ito yung kanyang dinedescribe, no, sa tongue kung gaano ka paminsala itong ating tongue. Just the power to direct, the power to destroy, and the power to delight, no? Yung the power to direct na kung ano ang gagawin, ano ang nararapat, at yung power to delight. Naku, ayaw natin yung the power to destroy. 4 important ministries of speech ang section na to sa Colossians. Praying ang number 1. Number 2 na important ministry is proclaiming the word. Praying, proclaiming the word. At sinabi natin, no, napaka-strange na si Paul, he would want God to help him do the very thing that had caused his arrest. Diba? Ito ang gustong-gustong mangyari ni Apostle Paul. Yung siya ay makabahagi ng ebanghelyo sa mga Gentiles, sa mga tao na hindi Hudyo, hindi kabilang sa Jewish race. No? Bakit nasabi natin yan? Una sa lahat, ayaw ng mga Hudyo na mabahagi na ng salita ng Diyos ang mga hentil. Feel nila ay sila ang tinawag to be covenanted with God, no? At sila they took pride in their being Jewish. Pero si Apostle Paul, alam niya na siya ay tinawag to be apostle to the Gentiles. Kaya nga, even at the risk of his own life, for many times, tuloy pa rin siya. Kaya nga, ang prayer niya is not for the prison doors to be opened. Kahit nasa kulungan siya, hindi niya na inisip, no, Lord, kalagan mo po ako sa kulungan na to. Kung hindi, no, ang prayer niya ay doors of ministry might be open. Wow! No? The very thing na ipinagkakulong niya, yun pa rin ang ipinapanalangin niyang magampan niya. No? At kaya nga sabi, a door for the word to speak the mystery of Christ. Pray that I may declare it clearly as I should. Kaya nga, walang pinapatawad si Apostle Paul. Kahit yung mga nakatali sa kanya. Imagine, gwardya, nakatali kay Apostle Paul para siguradong hindi makakatakas para makapangaral uli ng ebanghelyo. Noon din yung Imperial Guard, sabi, si Apostle Paul daig pa yung mga nagne-networking na nagpa-prospecting Bakit? Walang pinapatawad. Siyempre, on rotation niya, no? Yung palace guard na yan na itinatali kay Apostle Paul. So siguro sabi ng Apostle Paul, sino kaya ang susunod na ikakadena sa akin? Humanda ka na. Humanda ka ng bata ka. Hindi kita palalampasin. No? Ganon ang attitude ni Apostle Paul. Walang sinasayang na pagkakataon para i-proclaim ang Word of God. Na
Nakopya nitong si John Bunyan na English writer at nonconformist preacher. Biruin mo, hinuli siya, no? Dahil nangangaral ng salita ng Diyos. Pero sabi niya, kung sa kanya daw pagkakapalaya, if I am out of prison today, I will preach the gospel again tomorrow by the help of God. Palayain ako sa kulungan ngayon, bukas na bukas din, mangangaral uli ako ng salita ng Diyos. Wow! Nakopya niya yung attitude ni Apostle Paul. No? Walang, in the vernacular, we'd say, walang sasantuhin. No? Walang palalampasin. Now, so ano ang third na ministry of speech? Una, praying. Tapos pangalawa, proclaiming the word o yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ito na ngayon yung witnessing to the lost. Papaano nagkaiba yung witnessing to the lost dun sa proclaiming the word. Yung proclaiming the word, ito yung pagpapahayag ng salita ng Diyos. Itong witnessing to the lost, ito yung personal mong pagpapatotoo sa pamamagitan ng iyong buhay. Sabi sa Colossians 4:5-6, binasa kanina natin, be wise in the way you act toward outsiders. Make the most of every opportunity. Let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that you may know how to answer everyone. Ganda-ganda, no? Sabi dyan, be wise in the way you act toward outsiders. Sa King James po, ang rendering ay ganito, walk in wisdom toward them that are without, redeeming the time. Let your speech be always with grace, seasoned with salt, that you may know how you ought to answer every man. No? Ang sabi dyan, walk in wisdom toward them that are without. Ang lalim, no? Them that are without. It refers to those who are outside the family of God. Sa labas. This is a poor illustration, pero ganito ang esensya. No? Sa ating mga Pilipino, tinatawag natin anak sa labas kung hindi siya legitimate child. No? Ibig sabihin, born siya sa labas ng out of wedlock with another woman, illegitimate. No? Sabi dyan, walk in wisdom toward them that are without. Ang ibig sabihin dito, ikaw ay mag-behave wisely, no? When you are in the presence of those who are not members of God's family. No, ganyan ang esensya ng them that are without dun po sa sinabi ni Jesus sa Mark 4:11. And he was saying to them, to you has been given the mystery of the kingdom of God, but those who are outside, sabihin, outside of the family of God, get everything in parables. At ganon din naman ang sinasabi, pinapahayag ni Apostle Paul, it isn't my responsibility to judge outsiders. Yun din ang tawag, no, sa labas. Huwag sana tayo ma-offend, no? Na anak sa labas, kasi hindi anak sa labas. Sa labas, no, ng pamilya ng Diyos. Yun ang pinatutukuyan. But it certainly is your responsibility to judge those inside the church who are sinning. God will judge those on the outside. Again, sa labas ng pamilya ng Diyos, ang Diyos ang maghuhusga sa kanila. But as the scriptures say, you must remove the evil person from among you. No? Those that are without, behave wisely. Ibig sabihin, tayo mga Kristiyano naman, no, kung sila ay mga nasa labas sa pamilya ng Diyos, tayo naman na within the family of God, members of God's family, we must never have a sanctified superiority complex. Yung bang, hoy, Christian ako banal ako. Di ako kagaya nila. Eh di wala na tayong pinagkaiba dun sa Pharisee and the publican na kwento ni Jesus, no? Dapat wala tayong air of superiority.
over those, who are outside of God's family. To begin with, meron tayong responsibility to walk wisely amongst them. Sabi dyan, no? Conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Kumbaga ba, wala tayong sasayanging pagkakataon na hindi tayo makakapagpatotoo sa pamamagitan ng ating buhay, kilos, pananalita lalo na. No? Dito sa mga kinakasama nating mga hindi sa Panginoon. Conduct yourselves with wisdom toward outsiders, making the most of the opportunity. Kumbaga ba titignan natin palagi, isipin natin palagi, pinapanood tayo. No? At dapat wala tayong gagawin na makakapag-jeopardize ng pag-share ng gospel. Iisipin natin palagi, if ako ay nakisama sa aking mga kasama, no? Papaano pa ako makakapag-witness? Papaano pa ako makakapagpatotoo? 'Di ba? Later on, kung gusto kong i-share yung gospel, babalik tayo dun sa ating connect portion. Yung lingering imposter syndrome. Ha? Kailan ka pa naging ganyan? Ang tagal-tagal mong nakikisama sa iyong mga kasama. No? So, dapat magiging maingat tayo pagdating dyan. Para, pag tayo ay nagpakita na maganda, there will come a time pag naipasok na natin ang gospel, ang sagot, imbis na, ha? Kailan ka pa naging ganyan? Ang sagot, imbis na gano'n kaya ka pala kakaiba. Noon ko pa nasa-sense there's something different in you. Okay, sige. Sino si Jesus? Paano mo siya nakilala? I wanna have what you have. Ganun ang magiging response. Kasi we conducted ourselves with wisdom toward outsiders. Ito si Dr. Will Houghton, president ng Moody Bible Institute. Ang story daw has been told na siya ay nagpapastor ng Calvary Baptist Church sa New York City at later nga naging president siya ng Moody Bible Institute until his death in 1946. Now, nung daw si Dr. Will Houghton ay naging pastor ng Baptist Tabernacle sa Atlanta. No? Meron daw isang tao doon sa city na yon nag-hire ng isang private detective, no? Para manmanan itong si Dr. Will Houghton. Tingnan mo nga yan, ano niyan? Pamumuhay niyan, no? And it happens hanggang sa panahon nito, yung ganyan, no? May namanmanan lalo yung mga big names, no, sa sangkakristyanuhan. Sundan mo nga, bayad yung taong ito. Alam niyo po, yung private detective na yon, bumalik sa nag-hire sa kanya. Wala akong makitang ipula sa kanya because this man, si Dr. Will Houghton, he lives what he preaches. What's more, etong private detective na to na hired para hanapan ng butas ito si Dr. Will Houghton, naging Christian. Oh, hindi ba? Kakaman man, naligtas. Kasi napaka-powerful nung patotoo. I think, similar yung story ni Dr. Luke sa Bible, in the book of Acts. Sa book of Luke, siya ay naging historian, no? Yung gawa ni Jesus, ni-record niya, buhay, no? Hanggang sa pagdating sa book of Acts, no? He continued to journal, to write about yung mga apostles, no? Yung mga iniwan ni Jesus.
na with the Great Commission, ginornal niya. Alam niyo po, pag binasa natin ang Book of Acts, I think somewhere banda sa gitna, no? Nung una kasi, he would write, si Dr. Luke, he would write from a third person point of view, observing Paul and the apostles. He would write, ganito sila, nagpunta sila sa ganito, nagpunta doon, at pagkatapos doon, sinalubong sila. Pero somewhere, no, in the middle of the book of Acts, kasama na yung sarili niya sa nagmimisyon. Pagdating namin sa ganito, sinalubong kami. At pagkatapos kami ay naka-encounter ng ganito. Ganun na ang sinabi ni Luke. Ang ganda, di ba? Because of the powerful testimony ng inoobserbahan, naging daan para yung ebanghelyo ay magkaroon ng buhay doon sa observer. Ano ngayon ang ating ipinapakita, di ba? Tayo ba ay nagkakaroon ng magandang patotoo na pagka tayo ay time na magsalita ng salita ng Diyos. Pakikinggan tayo. Sana hindi tayo tatawanan. Being a Christian and walking in wisdom means that we are careful not to say or do anything that would make it difficult to share the gospel. Assuming that, hindi ikaw ang mag-share ng gospel. Assuming that, wala ka ng chance na ikaw ang mag-share ng gospel. No, yung bang when God sends another Christian para mag-share ng gospel sa kanya, hindi na mahihirapan yung mag-share sa kanya. Bakit? Kaya pala. Kasi yung dati kong kaibigan, taga ganitong Christian fellowship daw siya eh. Kaya pala kakaiba siya. Parehas kayo, no? Ang bait ninyong dalawa. Sige nga, what do you have to tell me? It also means daw, we must be alert to use the opportunities God gives us for personal witnessing. Alam niyo po, pag nagbibigay tayo ng tip sa Lalamove, sa delivery sa Grab, no? Pag meron tayong naka-encounter na hindi natin alam kung Christian o hindi, it's always good to say, God bless you. No? Pakita natin that we are good-natured. No? Kasi again, we must be alert to use the opportunities God gives us for personal witnessing. Sa neighborhood natin, no, kinakailangan pleasant tayo, nagsasmile tayo sa neighbors natin. Meron kayong kapitbahay na gano'n, hindi ngumingiti sa inyo. Unahan niyo ng ngiti. We must be alert to use the opportunities God gives us for personal witnessing. Make the most of your time because the days are evil. Sabi sa Ephesians 5:16. Naalala ko, dito ka maihahalin tulad. Dito yung make the most of your time because the days are evil. This is not a good illustration, pero dito ko siya maihahalin tulad. Noon pong kami ay nag-Japan, we only had 5 days, no, para mag-Japan. So, and we needed to cover a lot of areas. So, alam na natin yun, no? Shibuya, Shinjuku, of course, galing kami nag-Disneyland kami, Chiba yun eh. Ano pa nga? What is that famous street? Nakamise Street. I forgot, no? We needed to cover a lot of areas. So anong ginawa namin? Nagta-taxi kami, no? Bakit? Ang hirap mag-navigate ng Japan kung first timer mo kasi napaka-complex ng kanilang train system, no? Kung bababa ka doon, napakaraming exit. Napakaraming papunta dito, papunta doon, tapos not everybody outnumbered ang marunong mag-English. Na rarity ang marunong mag-English.
So, ang hirap. So, for us to cover a lot of areas, no, Asakusa is the other area na gusto namin, na kinailangan namin puntahan. So, para magawa namin yun lahat, mapuntahan namin all those areas because we spend 2 days sa Disneyland and Disney Sea. So, we only had 3 days to do the rest, no? So, ginawa namin, taxi na lang kami ng taxi. It cost us so much more than if we had to take the public transport. But because we had to cover a lot of areas, so we were willing to pay more para makover namin yung gusto naming makover. We had to make the most out of our time. Poor likelihood, pero kung tayo ay gagamit ng oras natin na i-advance natin ang cause ng gospel, no? Dapat ganun ang attitude, kagaya kay Apostle Paul at saka kay John Bunyan. Walang pinapatawad kahit prison guard. At kung palayain man the next day, no, magpapahayag ng salita ng Diyos. At yung very life, every minute, no, ipinapamuhay na nagliliwanag para sa ating Panginoon. Making the most of time because the days are evil. Nagpapatotoo na sa pamamagitan pa lang ng pagkilos. It means that we are careful, hindi lang idadagdagan ko to, not to say or do anything that would make it difficult to share the gospel. It also means we must be alert to use the opportunities God gives us for personal witnessing. Walking in wisdom also includes doing our work, paying our bills, and keeping our promises. No? Gawin natin yung trabaho natin, yung inaatang sa atin. Taasan natin ang standard. We pay our bills, no? Pag malapit na si Judith, no, Lord, please po, Lord, I do not want to resort to my own wisdom. Please provide, Lord God. Send me work where I can get paid so I can pay my bills sa tamang panahon. And then keeping our promises. Sabi ng Bible, let your yea be yea and your nay, nay. Pag sinabi natin, gawin natin. Make it your aim to live a quiet life. Sabi sa 1 Thessalonians 4, to mind your own business and to earn your own living, just as we told you before. In this way, you will win the respect of those who are not believers, and you will not have to depend on anyone for what you need. You know, winning the respect of those who are not believers, mahalaga po yun. Sabi po sa Luke 16:8, the master commended the dishonest manager because he had acted shrewdly. Ang sinasabi po, in the things of this life, ang mga wala sa Panginoon, mas wais pa daw sila kaysa sa atin. No? In the things of this life. Sabi dyan, no? For the people of this world are more shrewd in dealing with their own kind than are the people of the light. Dapat maging rebuke sa atin yun. Sa kanila, nagsasamantala sila. They're not losing time, their resources, no? Dapat tayo yung nandun, no? Yung we seize every opportunity, capitalizing on every opportunity para mai-advance natin ang gospel. Don't use foul or abusive language. Let everything you say be good and helpful. Yan ang Christian. Di gumagamit ng foul, ng abusive language. Yung sinasabi natin, dapat good, dapat helpful, dapat encouraging, no? At hindi natin pinipighati ang Holy Spirit in the way we live. This is how to minister grace sa ating mga hearers. Walang foul, walang mura, walang F, walang S, walang BS, no? Walang foul or abusive language. Lahat good, helpful, and encouraging. Sabi dyan, let your conversation, sabi nasa natin, be always full of grace, seasoned with salt. Ha? Seasoned with salt? May alat? Because ang salt ay preserver and seasoner.
seasoning siya no? Pampalasa, pampatagal din ng buhay ng pagkain. You know, in the Old Testament, sinasabi dyan, sa bawat offering, add salt. Sabi ng Lord. No? Yung gift, yung grain offering, parte nun sinusunog. Parte nun kinakain ng mga priests. No? Sa bawat grain offering daw sa Panginoon, commandment ng Lord sa Leviticus 2:13, add salt to your offerings. Now, bakit sinabi ni Paul na seasoned with salt? Well, ibig sabihin ni Apostle Paul, ang salita natin dapat ala offering. No? Bawat salita natin ala offering sa Panginoon. Katanggap-tanggap, may dating, may lasa, at nakaka-encourage, nakaka-preserve ng mga souls ng hearers natin na nakakapakinig sa atin. In conclusion, it is sad when a Christian speaks in a rude or magaspang na manner. Particularly kung ang nakakapakinig sa atin ay mga unbelievers. No? Kaya kailangan una sa ating salita, kailangan tunog Christian. And then, there's no place in a Christian's conversation for a know-it-all attitude. Dapat hindi tayo ereng mayabang. Kung misinterpreted tayo ng ating mga kahalubilo na tayo ay mayabang, ay sa kanyang account yun. But by and large, dapat tayo ay natututo ng attitude ng meekness. Yung pakitungo natin, dapat tayo ay humble. And then, the Christians' walk and talk must be in harmony with each other. Kung ano yung sinasalita natin, yun din ang ating walk. Kasi nothing will silence the lips like a careless life. No? Nothing will silence the lips like a careless life. Butata na tayo agad, so to speak, pag mag-share tayo ng gospel, kung ang pangit ng naririnig sa atin ordinarily. When character, conduct, and conversation are all working together, it makes for a powerful witness. In basketball kasi they say that butata, yung parang magsushoot ka pa lang ng ball, pero nagaganon na. Di ba ganun yung sinasabi ng butata in basketball, no? You attempt to make a point, pero thwarted yung iyong effort. So, kung pangit ang ating pakita, thwarted na yung ating effort. However, kung consistent tayo in character, conduct, and conversation, then it makes for a powerful witness. Thank you, Jesus. Maraming salamat. Paalala po to sa amin ngayong nagsa-celebrate kami ng 34th year namin. Panginoon, to 34 years and beyond, allow niyo po, Panginoon, na kami ay lumalakad, Panginoon, katanggap-tanggap sa inyo, a worshipful, a sweet aroma of worship, Panginoon, sa inyo ang aming mga buhay. Bigyan niyo po kami ng grace na hindi kami magtitrip over, Panginoon, yung mga ugali namin, hindi kami mapapangunahan ng aming temper, ng mga circumstances na adverse sa amin. Lord, ikaw po ang siyang sana ay mag-approve sa lahat po, Panginoon, ng nakikita mo sa amin. This we say in Jesus' name, Amen. Happy 34th year again, church. I hope you'll stay with us kasi ang dami namin po nakaprepare sa inyo up ahead in worship. God bless you!